Yung pong ating mga taga-subaybay hanggang dyan sa bahagi po ng Torrijos, Marinduque. Kumusta po kayo dyan sa mga taga-subaybay natin dyan sa bahagi po ng Mugpog, Marinduque? Magandang hapon po. At yung pong mga Marinduquehing nakikinig dyan sa bahagi po ng Bondok Peninsula hanggang dyan sa bahagi po ng Camarines sa Norte. Kumusta po kayo dyan? Narito na naman po ang panibagong edisyon ng palatuntunang ating pong tinutugay-gayan sa tuwi-tuwi na every Tuesday alas 5 ng hapon, kung saan kita na naman po makakadinig ng mga pinakasariwang mga bali-balita dyan po sa Kapitolyo, yung pong mga programa, mga proyekto, mga plano ng ating minamahal na Governor. First-hand information, direktamente madidinig po natin dyan po sa ating minamahal na Governor, Presby Velasco Jr. Medyo makulimlim po ang ating pong panahon at hari naway huwag bumuhos ang malakas na ulan. At siyempre, hindi lamang sa area of responsibility na naabot ng ating signal, ang ating broadcast, kita'y napapakinggan sa iba't ibang lupalop ng ating bansa at sa labas ng bansa sa pamamagitan po ng ating Facebook live streaming FB page. Kaya't doon po sa mga nasa malalayong lugar, pwede ho kayong makibahagi po din sa amin. Pwede po ninyong i-post ang inyong pong mga question sa ating FB page habang nagtatalakay po kami din. At ngayon po mga kaibigan, atin na pong i-welcome ang ating minamahal na Governor, Presby Velasco Jr. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon, kapatid na Rick. At dyan din sa ating kasama, si Grand Reb. Magandang hapon at salamat sa pagbibigay ng luna sa mga problema ng ating kababayan. Of course, kay Sunshine Grace ay patuloy nating nagpapasalamat sa kanyang tulong, although meron yata siyang engagement ngayon. So anyway, andito naman po si Governor Presby Velasco, Governor's Hour. Presby with you. At nandito po tayo para mag-ulat at magbigay ng mga impormasyon. At mamaya ho ay pwede ho tayong makausap ng ating mga kababayan na merong gustong ipahatid na problema o request o kung ano man yung kanilang suggestion ay open ho tayo. So isang magandang hapon ho sa ating mga kababayan. At Happy New Year ulit sa mga Santa Cruzin, mga Torrijoseño, mga Bistan, mga Gaseño, Buwaqueño at Mugpogueño. Of course, ay pinapahatid po sa atin ang ating mga sasalita rito, pag-uulat at mga palitan ng kuro-kuro sa mga taga-Binabisa sa pamamagitan po ng Radyo Kamalindig. At nandiyan po, napakagaling po at napakasipag nating DJ Yash. Salamat DJ Yash, patuloy na pagtulong at malaking utang na loob po ang iyong ginagawa sa ating mga kababayan dyan sa Binabista. At of course, ang ating link na dyan po sa Buwak ay ang ating kaibigan na Romeo Mataak at yan po Marinduque News Network. So tayo po ay naririnig din ng ating mga babayan sa Gasan, Buwak at Mugpog. At gano'n na nga po, ito yung ating pag-uulat po, mga nagdaang araw, nagdaang isang linggo. At noong January 4 and 5 po ay namigay po tayo ng baka at kalabaw na pangkabuhayan ng ating mga kababayan. At nandiyan po ang ating provincial veterinarian, si Engineer Josue Victoria, at nakapagbigay po tayo ng mga 40 baka at 5 kalabaw. At noong Lunes po ay nagkaroon po tayo ng meeting sa PNP at kinukongratulate po natin si Provincial Director Christopher Melchor, 10 po ng kanyang mga opisyales at mga chiefs of police for a job well done. At maganda ho ang ginawa natin itong 2022 ay ang baba ho ng crime rate
yung mga index crimes at mga ibang krimen na nagaganap dati ay bumaba na ho. Drug-cleared province pa rin ho tayo at insurgency-free. At napakaganda po ng ating ginalawan ng PNP at nagpapasalamat po tayo for making Marinduque a very safe province. At yun nga po, yung ating distinction na drug-cleared at insurgency-free ay bihira po ang lalawigin may ganyan. Baka mga 2 o 3 lang ho. Kasama po Marinduque. At tayo po ay second safest na probinsya sa buong bansa. Ano? So, at meron din ho tayong mga meetings sa department heads at kami po ay nag-discuss na po ng mga kailangan gawing mga proyekto at programa para sa 2023. Paano ho sasagawa kaagad itong mga proyekto at programa na walang delay. At sinabihan ko din po yung mga department heads na maggawa na po ng mga plano at programa para sa 2024. Ganito po talaga ang budgeting system natin. Ano? Napakabilis po talaga. At kailangan po magprepara yung mga dokumento, DED at yung pong PAW. Ano po, kailangan magawa ho yan. Ano? So, kailangan pong makaredy dahil sasabit pa ho natin yan sa IDC ng Mimaropa, tapos dadaan sa RDC, and then pupunta na po sa taas, sa NEDA, DBM, ganyan po yun ang proseso. So, talaga pong pinapamadali po natin yan at usually ho, dapat by end of January ay tapos na yan. At ganoon din po yung ating mga municipal mayors, binabati po natin sila ng Happy New Year, happy, safe, and better New Year. Sa simula po kay Mayor Lorna Velasco Torrijos, 3-termer, kay Mayor Marisa Red Martinez sa Santa Cruz, Leo Libelo na 3-termer na rin ng Lugpog, at ang 2nd-termer na Army Carrion ng Buwak. Ang nagbalik na Mayor Rolly Tolentino at ang newcomer na si Bong Siena ng Buenavista, kailangan na magprepara na rin ng mga proyekto at programa para po maipasama, isusumite sa IDC at RDC kung patungkol sa infrastruktura, no? At kailangan magdaan ho yan. So, mag-ready na ho kaagad at yung Boy Scout, always be prepared. At kung kailangan gawin, ay gawin kaagad, ha? Ayan. At nagpa-meeting din ho tayo ng ating tourism group. At nandiyan po si Jerry Hamilla at si Susan Nase at mga iba pa pong kasama sa industriya ng tourism. At tinignan na po namin yung ating mga plano para sa Holy Week at sa Morion Festival. Ang Morion Festival po ay hindi lang sa Holy Week ngayon, kundi kasama po ang huling linggo ng Marso at ilang araw ng Abril. Kaya bali 2 weeks ho ang ating Morion Festival. Ano? At ito ay nakapasok naman sa Lenten season. At atin nung umpisa ay March 31, Friday. Ano ho? At April 1 ay siyang Sabado at April 2 ang Linggo. At dyan ho ay mag-o-offer na ho tayo ng mga activities na makikita ng ating mga turista, whether foreign or local, sa 3 araw na yan, ho? At napag-usapan po, may Battle of Moriones, meron hong yung Sinakulo, meron ho yung mga penitensya, meron din ho yung mga street dancing, mga ating dance troupe, mga dance groups na sa iba't ibang bayan ay makakasali ho dito at meron pa rin hong gagawing concert. So yan ho nakaplano sa March 31, April 1 hanggang April 2. Hindi pa ho Holy Week yan, pero dyan ho ay parang inuulit o isinasagawa ang mga events pag Holy Week. So
So para ho ma-decongest tayo sa Holy Week dahil po puno-puno po tayo pag Holy Week at nagkakasiksikan hong masyado sa Marinduque. Kaya naisipan hong subukan itong 2-week Morion Festival para po maaga pa ay makapunta na ang mga turistan lokal at foreign sa atin. At ganun din sa Holy Week ho ay yung mga dati ho natin ginagawa ay kasama ho yan dyan. Kaya yung pugutan kasama ho at yung ating sinakulo at yung ating pagpipinitensya at yung Battle of Moriones dyan ho. Parang pareho lang ho nung nauunang linggo, ano ho, yung sa last Sunday of last week ng March, ano ho. So dito nga lang ho ay kaibahan ho ay Holy Week, kaya ho mas iba ho ang aktibidades pag Holy Week, medyo solemn, medyo tahimik ho. Unlike doon sa bago dumating na linggo, bago Holy Week. So ganyan ho ang plano. So dito sa 2 linggo na ito ay maipapakita natin sa mga turista, whether foreign or local, ano ho, ang yung magagandang lugar sa atin dito, yung Maniwaya, Pulo, at yung Mongpong, yung ating pong Torrijos White Beach nasa mainland, yung Bagumbungan Cave, yung Luzon Datum, yung Butterflies Farm, at yung ating Buwak Cathedral na isang cultural property. Ayan po ay kasama doon sa itinerary ng mga turista at whether foreign or local. Meron pa ho pa mga events na pinaplano, so malalaman nyo at i-anunsyo natin, ipopromote yan. At ating po mga babayan, lalo po yung nasa Maynila, sa ibang lugar, ibang lalawigan, ay pag nailabas na yung anunsyo, ay sana ay ma-encourage ho yung ating mga kakilala o mga estudyante o mga kamag-anak na uwi sa Marinduque during the Morion Festival. At hindi ho sila madibihado rito at mag-i-enjoy sila. Ano? At marami pa ho tayong gagawin at meron ho tayong festival na competition sa Tamayo, ano ho? At yung Bila-Bila Festival ay last week of May naman ho yun. So, abangan nyo rin yung ating anunsyo at andyan din ho yung mga iba't ibang street dancing na magaganda at meron pa hong Santa Cruzan syempre. Ipopromote din ho yung Bila-Bila Festival. Ano ho? Last week of May naman ho yan. So, halos magkasunod ho at ito ipopromote natin ng todo at nagsisimula na ho ang pagbubukas ng ating lalawigan sa mga turista. At yun nga ho ay by word of mouth yung ating mga taga Marinduque naman sa Maynila sa ibang lalawigan, karatig lalawigan, ay sana ay maimbita yung kanilang mga ibang kaibigan, mga kamag-anak na pumunta sa Marinduque itong malalaking events na ito. At marami pa rin hong darating sa mga after May ho, after Mayo ay meron pa rin ho. So nitong ngayong araw ay nag-distribute ho tayo ng Rice Farmers Financial Assistance. Ano ho? 5,000 ho yan at bawat isa po 1,200 plus ho ang nabigyan sa buwak ho ng mga rice farmers. At dito naman sa Mugpog ay mabibigyan ho ay 500, more than 500 na Mugpogeños sa 5,000 pesos. At alam niyo ho yan, galing doon sa RCEP, ano ho? Rice Competitive and Enhancement Fund, ano ho? At alam niyo ho, ang Marinduque hindi naman talaga kasama dito sa ating binibigyan ng Department of Agriculture dahil maliit ho ang ating agricultural land na tinataniman ng palay. Pero dahil po kay Congressman Lord Alan Velasco at kay Governor Presby Velasco ay
na ipasok po natin yung dating Secretary o kalihim as William Dac at na isama po tayo sa listahan, kaya po ito'y pinamimigay na po ngayon. Kaya natutuwa po ang ating mga Buwakenyo at Mugpugenyo at nabigyan po sila ng 5,000. At hindi lang po yun, ay meron pa sila mga bibigay din mga fertilizer na coupon. Alam nyo naman ho kung gaano kamahal ang fertilizer ngayon at kailangan ho nila yan. Kaya yan ho, darating dyan. At dinidevelop po natin yung commercial farming. Ang modelo po dyan ay yung Facendas na commercial farm. Yan po sa bandang Masiga. At yan po ay susuportahan ng mga makinarya. Ano? So ganyan ho ang ating mga ginagawa. At sinabi natin po sa mga rice farmers, alam niyo naman ho, bago maani ay mga 3 buwan. In the meantime ho, ay pwedeng umutang muna ng sa lab loan na halos walang interest para magamit ho itong mga araw na hindi pa naaani, mga buwan na hindi pa pwedeng anihin yung palay, kailangan may financial assistance sa ganyang panahon. No? At sinabi rin ho natin na kailangan mag-avail ng training sa TESDA. Iba na ho yung maraming alam na maaring yung tungkol lang doon sa pagtatanim ng palay ang alam. Dapat ho may dagdag pang kaalaman at mag-aral. Libre naman ho yan at meron pang 160 pesos daily allowance. So, at sabi nga natin, yung mga kalalakihan mag-aral ho ng pagmamaneho, kahit motorcycle o kaya ay itong mga vehicle o kaya ay itong heavy equipment. Pag-aralan ho yan, mga trabaho na electrician, tubero, karpintero, mason. Yan ho ay napaka-importante at madali ho natin kayo maipasok dyan sa peso namin, Provincial Employment Services Office, under po kay Alma Timtiman. Ano ho? At yan nga ho ang ating binibigyan din, yung ating pong training sa TESDA ay napaka-importante. Katunayan nga ho ay nagpirma na ho kami ng ilang ahensya dito sa Marinduque. Ito pong iba't ibang ahensya na ito ay tutulong po sa pagpapalaganap ng butterfly industry. Ano ho? At merong kurso sa TESDA, nabanggit ko nga yung TESDA, mag-aral ho kayo ng butterfly industry or butterfly business. At ang lakas ho ng suporta ng ating mga national agencies, kasama na po ang provincial government. At talagang pinapalawak ho natin ang pagpaparami ng butterfly dahil ito po ang Marinduque ang tinataguri ang butterfly capital of the Philippines. Ano? At makikita niyo ho, yung DOLE ay magbibigay ng financial assistance at magpo-provide ng orientation, briefing, at raw materials din ho ay ibabalidate o bibigay ng technical assistance. Ganyan ho ang ating makukuha sa DOLE. Sa DTI naman ho, magpo-provide ng entrepreneurial development training and product development para po yung mga butterfly industry players ay magkaroon ng magandang produkto. Ano ho? At ang DTI ho, tutulong pa sa pang-export. Ito ay napakaganda ito ay aking pina-approve, itong butterfly business dahil malaki po ang potential nito sa export. Ano ho? Kaya ang DTI ho magbibigay ng support kung saan paano ang proseso ng pag-export. Pati yung marketing assistance, yung mga buyer doon ay ililink kayo. So ayun ho, napakaganda. At itong DICT magpo-provide naman ng digital literacy training para magamit dyan sa negosyo, computer and internet essentials and other things. Nakita niyo yun. At dito naman sa OWA, yung mga OFWs ay ibigyan ng training assistance, livelihood assistance, yung qualified na OFWs. Ano? Kaya speaker ho ay magpo-provide ng additional funding support sa magpuput up ng butterfly farms. Ang provincial government ay magdadagdag ng mga materyales para makatulong sa kanilang negosyo, magpo-provide ng promotion and marketing support, at magpo-provide din ng livelihood training.
Kami na ho magbibigay ng pakain at magbibigay ho ng serbisyo sa technical consultancy services. At ang DNR ho ay magbibigay naman ng access and application sa suporta sa wildlife farm permit and wildlife collectors permit at kailangan ho yan. Mag-i-issue rin ng local transport permit sa mga butterfly permittees. I-monitor nila yung butterfly farms. Magdudonate ho ng mga kahoy sa ating mga butterfly permittees para magamit ho. Ano? So may technical assistance pa at ang DOST magbibigyan technical training for product improvement, mag-a-assist sa butterfly product development at napakarami pa pong benepisyo. Kaya mga kababayan ay tayo po ay sumali sa TESDA at kayo po ay magtutulungan ma-set up ang inyong butterfly business. Napakaganda ho niya. At syempre po ay hinihiling po ng DILG, ang napakagaling pong PD, si Emma Nyap na inaanangso na kailangan tayo mag-SIM card registration. At may bagong dyan. At sinasabi ho, kailangan mag-register tayo ng SIM card sa local telecommunication company. Ang deadline ho niyan ay April 26. At isusumitin nyo lang ho, full name, date of birth, gender, address, government ID. At ganyan lang ho kailangan para ho kayo ay ma-register. At kailangan ho yan, no? So, ganyan ho ang sitwasyon, mga pinagagawa ho natin. And of course, nandito po ang report sa COVID. Maganda na ho ang COVID, pero meron pa rin ho mga ilang daang naapektuhan na new cases nationwide, no? So, wala pa naman yata 500 na bagong infected. At dito naman po sa Marinduque ay walang bagong kaso, ho? Kaya lang, may active cases pa ho tayo na isa sa Santa Cruz at 3 ho sa Torrico. So, 4 na lahat, ano ho? At yung antigen test positive ay isa lang ho, ayan ho, ay nasa Santa Cruz. Anyway, meron ho tayong report dito sa dami ng nabakunahan. At sinasabi nga po, first dose, 148,092%. Second dose, 158,098%. Ang first booster ay 82%. Ay 23% at ang 8,322 ay almost 5% ng second booster. At ang ating category 1 frontliners ay meron ng 7,090, may 2 doses ay 6,927. Ang percentage po ay 97.4%. Malapit na tayo. Ang senior citizen ho na may 2 doses ay 18,011 o 69%. At yung may comorbidities ho ay meron na ho tayong 20,488 or 81%. At yun hong essential workers naman with 2 doses ay 33,046 or 83%. And sa indigent ho ay 13,253 or 48.39%. So ganyan ho ang ating COVID report, ang ating vaccination report. Mag-iingat pa rin po tayo sa COVID dahil patuloy pa rin ho at may bagong variant ho yung XBB na galing daw sa China. So ingatan po ito. So yun lang ang ating report, Karik, at pwede na tayo pakinggan pa na natin si Dranrev de los Reyes, ang ating action officer, ha? At OIC ng Provincial Youth and Development Office. Okay? Okay po. Marami pong salamat, Gob. At narito na po ang ating pong action officer, si Sir Dranrev de los Reyes. Magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig po sa ating pong programa, ang Press B Video, The Governor's Hour po. Tuesday na naman po at alas 5 ng hapon, nandito na naman po kaming muli. Kasama ko po si Governor at ako po si Dranrev de los Reyes po, ang naatasan po para i-report po ang mga kasalukuyan po nating natugunan at na-actionan po ng mga concerns nung mga nakaraang linggo po, or specifically po noong January 3
2023. So, meron pong mga ilang concerns dito na medyo mahaba-haba po. Start po natin kay Sir Jomer D. ng Maharlika, Santa Cruz. Concern niya po ay tungkol sa muffler ng mga motor ng mga kabataan at madami ang minor de edad na naka-muffler na. Yung concern niya rin po ay yung pag-manage ng mga trucks sa daan na nagdudulot ng pagkasira ng mga daan, at yung isa po niyang concern ay follow-up sa Tagum Angas Road na siyang kailangan naman ng repair. So, isa-isahin po natin yung concerns. Una po yung muffler ng mga may ingay, natambutso ng mga motorsiklo ay ongoing naman daw po ang operations ng LTO. Ayon po ito kay Sir Leonard Gabuna po, yung pong hepe ng LTO Marinduque po. Atin na rin pong ipinagbigay alam yung mga lokasyon po na dinadaanan, ayon po kay Sir Jomer D, ng mga motorsiklo na may muffler para po ma-regulate po ng LTO. Regarding naman daw po dun sa daan, o sa mga dumadaan po ng mga trucks, doon po sa kalsada na nagdudulot po ng pagkasira, ay ito po yung na-follow up po natin sa office po ni Vice Governor Adeline Angeles, dahil kung natandaan nyo po nung nakaraang linggo, sinabi po ni Governor na meron pong tinatawag na traffic code, o ito po yung parang pinaka-dictionaryo na mag-manage po ng mga trucks at iba pa pong vehicles na madaan po sa mga kalsada. So yun lang po ay kailangan maprubahan at kailangan pong implement. At para naman po dun sa huli pong concern ni Sir Jomer, yun pong regarding po sa Tagum Angas Road. Ito po ay kailangan ng repair na kalsada. Atin naman pong kinausap dito ang hepe po ng engineering po, si Engineer Ed Mercene po, upang matugunan po ang nasabing daan. At ito naman po ay agad pong sinagot ni Engineer Mercene at sinabi po niya na sasama po nila sa projects this year or sa 2024 po yun pong Tagum Angas Road para po ma-repair siya agad. So ayon din po sa sa mga taga-Tagum po at saka sa mga taga-Angas, kung meron po kayo, kung nakikinig po kayo, ay ini-encourage ko rin po kayo na maggawa po ng resolution po at maipasa po sa aming opisina para po gawan po ito ng agaran pong action at para ma-follow up din po namin sa PEO po. Yung kasunod naman pong concern ay kay Sir Arnolfo Portento po ng Tawiran, Santa Cruz. Kanya pong pina-follow up yung kanyang hinihingi pong malware. Pinaliwanag po natin naman sa kanya na sa ngayon po ay ongoing pa rin po ang aming paghahanap ng pondo para po dito. At good thing naman po dahil ito po ay naunawaan po ni Sir Arnolfo po nung tinawagan ko po siya nung kinagabihan po. May concern naman po dito yung taga Taytay Antipolo. Kanya pong na-follow up yung sahod ng Dolitupad, na bakit hindi pa raw po siya nakaka-receive ng confirmation sa Palawan. Ngunit ang confirmation ay hindi pa rin dumarating. So, hindi ko po siya matawagan at nag-text po ako sa kanya. Hindi po natin siya makontak. Kaya kung nakikinig po kayo, meron po kaming satellite office dito po sa Santa Cruz po, sa munisipyo po ng Santa Cruz. Para po makipag-coordinate po kayo, pwede po kayong pumunta doon na walk-in po at hanapin nyo lang po yung office po namin, malapit po sa MSWD po. At pwede po kayong magabayan po regarding dun sa mga concerns po natin sa Dole, lalo na po yung mga hindi po nakakakuha pa ng ng confirmation. So mabilis lang naman po ito at ito po i-coordinate lang sa Dole Tupad at parang input lang po sa system, tapos ay marating na po yung confirmation, tapos pwede nyo na po makuha sa Palawan. So yung ikapat po na concern ay si Ma'am Lilibet Rioberos po ng Napo, Santa Cruz. Ang concern niya po ay yung pagkakaroon ng pathway sa kanilang sitio. Sitio Lilay Ibaba, Little Baguio, para na rin po ito sa mga senior citizen na kanilang lugar na nadaan doon. So sa amin pong text message ay akin po itong na-follow up po sa Provincial Engineering Office kasama po nung Tagum Angas Road. At ito naman po ay positibo pong tugon ni Engineer Mercene na kanila pong aaksyonan, inspeksyonin at isasama po sa either this year po o next year na project para po magawan po ng solusyon. Kay Sir Joy Lompero naman po, ang suggestion sa Gabanao, Santa Cruz, suggestion na po na magkaroon ng blood bank para sa pasyente na hindi na rin po lumuwas ang ating mga kababayan. So pinuri niya naman po yung malaking tulong sa ating mga kababayan, yung pagpapaunlad po ng ospital na na-discuss din po ni Governor nung last week po. Ay nakita po niya yung malaking pagbabago sa ospital at yun pong blood bank ay maisasama naman sa level 2 ng hospital sa Marinduque Provincial Hospital. So kung inyo pong mapapansin, yung nakaraang linggo po ay nabanggit po ni Governor na yung pong Marinduque Provincial Hospital ay
isasalang po para maging level 2 po. Kumbaga po ay upgrade po yung ospital para po mas lalo pang mapaganda. Kung inyo pong mapapansin, medyo marami na pong improvements dun sa ospital. Nagkaroon na po ng dialysis center, meron na po halos ng mga equipment at saka po lahat po ng mga indigent patients po ay halos po lahat ay nakakalibre dahil po dun sa pondo po sa malasakit at sa pakikipagtulungan po ni Governor at saka po ni Congressman Lord Alan po para magkaroon po ng pondo. So yun po, gaya po ng nabanggit po, level 2 project ng Hospital MPH po ay kasama naman po yung blood bank na suggestion po ni Sir Joy Lompero. Si Ma'am Jessa Peralta naman po ng Timbo Buenavista ay ito po yung tinawag ni DJ Yash po last week na may rheumatic heart disease at kailangan mag-operahan. So gaya po ng sinabi ni Governor nakaraan po ay nilapit po natin ito sa office ni Congressman Lord Alan Velasco para sa kanyang pondo po na maaaring gamitin sa Heart Center of the Philippines. So ito po ay hospital na nag-specialize po para sa mga sakit sa puso. So pwede po doon dahil meron naman pong pondo si Congressman Lord Alan Velasco po. At ito po ay sinabihan ko po siya na makipag-ugnayan po or yung kamag-anak po niya doon sa opisina po ni Congressman Lord Alan po para po makapag-produce po ng mga requirements at matulungan po sila. So ang provincial government din naman po ay meron po kaming pinamamahagi po or pinamimigay po ng mga assistance na tulong po para sa mga ganito pong may health conditions. So, una po dito ay kailangan, sinabihan ko na rin po siya ng mga requirements, so kailangan lang po nilang i-provide yun at magtungo lang po sa office. Pwede pong ako na rin yung hanapin para po i-endorse ko na lang po sila sa PSWDO para po magkaroon ng action agad. So, yung kay Ma'am Loretta Regio, ito po yung pinakahuli. Request niya po ay discount para sa mga PWD na kumukuha ng business permit. So, tinawagan ko po si Ma'am at pinaliwanag ko po yung position po ng provincial government dito. Dahil ang tanggapan po ng ating butihing Governor Presbytero J. Velasco Jr. or Governor Presby po ay susulat po sa Santa Cruz or pagbibigay po alam dahil po upang ma-formal na may parating po yung request ni Ma'am Loretta sa mga regarding po sa business permit para po makatulong po tayo sa kanila. So yun po. At with that po, natugunan naman po natin lahat yung 8 concerns at lahat po ito ay except po dun sa isa, hindi po natin natawagan. Pero yun nga po, kung nakikinig po kayo sir, regarding po dun sa Dole Tupad ay pwede po kayo magtungo sa munisipyo po ng Santa Cruz para po matugunan. So yun lang po lahat at magandang hapon po sa ating lahat. Okay po. Ayan, maraming salamat Sir Duran Reb De Los Reyes. Yan po ang ating Action Officer at ngayon po ay atin na pong binubuksan ang ating linya ng telepono. Pwede na po kayong tumawag kung mayroon po kayong mga gustong ipahayon, may inyong mga concerns, may mga request kayo kay Governor Presby Velasco Jr., pwede po kayong mag-dial sa ating call hotline 0961-432-4436. Yan po ang ating call hotline ha. 0961-432-4436. Doon po sa mga kanina pa po natawag, pwede na ho kayong tumawag uli at open na po ang aming linya. At kung sakaling hindi ho kayong makalusot, pwede naman po ninyong i-text ang inyong mga concerns. Pwede rin ho ninyong i-text yan dyan sa ating text hotline 0961-432-4436. At doon sa mga nanonood sa ating FB Live, pwede po kayong mag-post ng inyong mga comments, ng inyong mga suggestions, ng inyong mga request sa ating FB Live, sa ating FB page. Yan. At basahin na po namin yan. At ating pong apahayun yan sa ating minamahal na Governor. At habang naghihintay po tayo at absent po ngayon si Sunshine Grace, ang naaripot tumatanggap na inyong tawag ay ang aking anak na para siya po munang mag-screen para malaman po natin kung ano po ang pangalan ng mga tumatawag at ang kanilang mga layunin. Anyway, bago po natin dakuhan ang ating live caller at kasalukuyang inaalam pa, ay dumako na tayo sa mga text questions. Meron pong isang text dito. Gov, magandang hapon po. Sana naman daw po ay magkaroon ng price control sa inatindang isda sa palengke. Ngayon po ang presyo ng isda sa palengke ay naabot na ng 400 pesos kada kilo
na dati ay 200 pesos lamang. Naturingan lamang po na kita'y nasa isang isla na napapaligiran ng dagat, yang mamahal naman po ng isda. Okay ho yun. At nakapag-usap na po dyan sa tungkol bagay neta, kapalop na lang ho natin sa municipal mayors na lagyan ho ng suggested retail price itong ating mga isda. Ano ho? At titingnan ho natin yung mga huli. Supposedly ho ay yung mga nagpo-commercial fishing ay kailangan magbigay ho sa magbabak ng isda sa Marinduque para ho masiguro natin na mayroong mababang presyo at may ka-activat po na retail price yun. At i-verify ho natin kung ano ito nangyari sa ating programa at yun na nga ho ay kailangan may sapat na isda dito na sa murang halaga. Ano, tama naman yung puntos nun. At may mga ginagawa pa kaming hakbang ho, yung mga LED light boat natin ay nakakatulong sa mga nangingisda na maliliit. So, hindi naman ho dapat taasan mabuti ang supply ng isda at seafoods dahil dito nga po nahuhuli. Sige po, tututukan po natin ulit at i-discuss po natin sa mga commercial owners ng commercial fishing vessels. So, sige ho, at salamat po sa pag-text. Okay po. Meron po tayong caller, si Sir Jerry. Yan, Jerry Rico. Okay. Magandang hapon po, Sir Jerry. Magandang hapon po. Ano nga po ang full name ninyo, sir? Jerry Rico. Rico talaga. Taga saan po kayo, sir? Dito sa Manlibunan lang. Taga Manlibunan. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Hello. Hello, Jerry. Ano may pagtintid natin? Kailangan pa po ba ng lumaan ng TISDA ang isang nakuha ng license driver, driver's license pala? Hindi ko, ano ho, sabi niyo ho? Kailangan pa po lumaan ng TISDA ang isang nakuha ng license driver. Ano bang isa sabi? Sa Maniwaya ba yun? Ang nagtatanong daw po si Sir Jerry kung requirement para po sa pagkuha ng lisensya ay ang TESDA accreditation? Oo. Hindi ho yan usually ho ay meron ho kayong yung test ng driver's license. So, may mga medical test ho yan, saka urine test. Ewan ko kayo, ano yung sabing accreditation? Pupunta ako ng TISDA. Ng Tesla? TISDA po. TESDA? Kailangan po dumaan ng TISDA. Kailangan ho may training ho kayo doon sa TESDA bago ho kayo bigyan ng lisensya. Tama ho yun, Mr. Rico. Require ho ng either privado ho na seminar ang iyong papasukan o yung sa TESDA para mabigyan ho kayo ng lisensya. Tama po yun. Yun pala yung tinatanyo sa TESDA. Ano po yun? Hello? Ano po yun? Libre? Wala pong bayad yun? Sa TESDA ho ay walang bayad. Itanong nyo lang dyan sa ating barangay captain para paano ho kayo makapasama dyan sa seminar ng pagmamaneho sa TESDA ho. O kaya sa munisipyo mo, kaya pwede niyong paalam doon. May satellite office mo kami dyan sa Santa Cruz sa poblasyon. And dyan ho si Reo Balelang para makakuha kayo ng slot sa seminar sa driving. Si Reo Balelang o si Bona Saet nandiyan sa satellite office sa municipal building. Sige po. Ano pong pangalan? Donna Saet. Kay Ma'am Donna Saet po. O kaya kay Rio Malilang. Mapunta lang po kayo doon. Nasa ground floor po yun ng munisipyo. Oo. Ano po? At nang halimbawang malapit na po ang schedule, di ma-priority kayo. Ano po? Okay. Salamat ka, Jerry. Salamat sa pagtawag. Okay. Ayan. Si Ka Jerry Rico ng Manlibunan. Ayan, ano nga?
Talagang iba talagang ating governor, ano ha? Akala ng ating mga kababayan ni lahat ay alam ng ang ating mga kababayan talagang kanilang ina-assume na lahat ay masasagot ng ating minamahal na governor kahit na hindi po yun ho ay yun po ay hindi niya saklaw yung pong ganung mga bagay. Pero nasasagot po. Talagang iba po ang ating governor. Sandali lang ha. At meron tayong caller pa rin. Hello. Hello, magandang gabi ay hapon po, Kuya Rick. Opo, ano pong pangalan? Mary Jane po, Villacrosis. Si Mary Jane Villacrosis. Taga Taytay, ano? Tagalipa po. Tagalipa. Okay. Kilala ka ni Sir Dranreb. Tagalipa daw. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Governor, magandang hapon po. Itatanong ko lang po yung inahingi ko pong baka sa iyo kung mayroon po. Meron grupo ng baka na naipamigay na pero siguro nakalista naman ho kayo dyan at baka sa susunod na batch at mabigyan na kayo at medyo konting pangunawa at medyo talagang kinukuha ho yung supply darating pa naman ho yan, Pag-intay-intay lang at tatawagan kayo. At saka nandiyan ho si Dranreb at abisuhan kayo at ililista ho ulit yung pangalan nyo at titingnan natin yan at para pag sa susunod siguro ay mabigyan na kayo, ng baka. Ako po 2 taon na pong nahingi po, Gob. Bigyan mo ng priority si Mary Jane at 2 taon na doon na nananalangin. Yun nga yung mga pangunawa ho natin kasi kukunti ho talaga yung supply ng baka at alabaw at talagang limitado ho yan alam mo, hinihingi natin sa ahensya at minsan kung may nakakuha tayong pondo ay bumibili rin ho tayo. Pero konti lang ho ang tiyaga, at alam nyo kasi mahal din ho yung baka, lalo na ngayon isang baka ho mga 50 mil na ho yata pataas. At medyo pangunawa lang ko. Darating ho yan, huwag ko kayo mag-alaga. Salamat po, Gob. Salamat po, God bless you. Ingat po. Sige po. Okay, sinabi ko na po kay Dranreb, Okay po, marami pong salamat. Ayan, mayroon pong nag-text dito, Gov. Follow up ko lamang po yung bangkap daw po na ina-request ni Mariano Padulina ng Malusak, Buyabod. At actually, kausap ko nga si chief ng Dole rito, si Philip Alano, at hayaan nyo magpapalo po tayo ulit sa bangka. At katulad ng baka yan, medyo limitado yung supply, pero at darating naman ho yan, konti lang ang unawa at pasensya. Okay po. Si Alex Latigay din po ng Matalaba ay nag-follow up din po ng bangka. Ayan. Alex, ay lista ni Dranreb, para ma-prioridad. Opo, ayan. Gob, yung cell site po ng Globe sa Taytay, sana po'y mapagana na dahil mahina po, mabagal po ang internet din hindi po nagagamit ng mga estudyante. At papalo po natin sa Globe, at alam niyo yan, ay meron ho tayong ginagawang isang pakikipag-usap sa isang proponent na yung internet by satellite. At tinitingnan na ho natin yung kung talaga magandang produkto at yung funding ho niyan dahil by satellite may bayad ho yun. At tinututukan din ho natin yung Converge at saka DICT. As a matter of fact sa isang linggo yata darating si Secretary Ivan Uy. Nakakilala naman ho natin na panahon po ng panahon ko sa Supreme Court. Talagang ayusin natin ng internet dahil hindi ho tayo aasenso kung ganyan pa rin ang sama ng internet.
Sige ho, balitaan po namin kayo at talagang tinututukan po namin ito ni Congressman Lord Alan Velasco. Okay po. Isa pa pong text sa Gob, sana po'y mapalawakan ang kalsada dito sa papuntang Duungan, Barangay Masagisi. Yanong sikip po dahil isang linya lamang. Sana po ay gawing 2 linya. Titignan na ho natin kaagad yan at kailangan hong magawa na ho yung DED at program of work. So, yung si Engineer Revilla, tinatawagan ho natin at gawa na kaagad ng DED at PAW, yung program of works para ho maisama natin sa approval ng IDC o yan po yung Infrastructure Development Committee at then pupunta ho yan sa RDC, yung Regional Development Council. So, ganyan ho. At papagawa ho natin Engineer Revilla at ito rin pong ating si Engineer Edmer Senya. Tinatawagan po natin. Sasabihin naman ni Grand Rev na Poreno yan. Okay. Sige ho. Pero ito ho, ibang papunta na ho sa 2024 ho itong ganito at medyo yung budget ho ay tapos na sa 2023 at ini-implement na ho. 2024 ho at kung bibigyan ng lunas itong problema dyan sa Duungan. Sige, okay thank po. you ho. Ayan ho. May text po dito si DJ Yash ng Radyo Kamalindig sa Buena Vista. Ang tanong po niya ay kung kailan daw po magkakaroon uli ng emission testing. Yun na yung isang problema na di-discuss natin sa LTO at nag-i-entertain ho tayo ng mga ibang nag-a-apply ng emission testing center. At kinakalampag naman, tinatrabaho ho natin yan para ho magkaroon ng emission testing center kaagad. At medyo mabigat nga ho sa ating mga motorista at nahihirapan ho ng pag-release dahil kailangan ho yung certification ng emission testing center. Sige, babalitaan ho natin kayo. At yan matagal na ho natin pinapalo up at ipilitin na ho natin maitayo itong emission testing center. Salamat to. Okay po. Isa pa pong text, magandang gabi po, Governor. Gusto ko lamang pong mapansin ninyo ang pamasahe ng van na galing Balanacan pa Santa Cruz na 150 pesos pa rin. Nung hindi pa po pandemic ay 80 pesos lamang yon. Ay punuan na naman po kung sila ay magsakay. Wag naman po sanang maka 150, Governor, at hindi naman po lahat ng nababa ng barko ay mayaman. Sana po'y ma-actionan Gob. Umaasa po kami. More power po. Salamat. Sige po, papatawag mo natin yung mga van na bumabiyahe ho dyan sa punta Santa Cruz mula Balanacan. At although alam po naman natin na medyo tumaas po ang mga diesel at gasolina, ay wag naman hong doble. Para naging doble na ho yung patong. At hindi ba pakausap natin sa mga tricycle driver at saka jeepney driver para ho, at saka yung door-to-door na van, para po mapag-usapan mabuti kung ano naman ang reasonable na na fair, So ganun ho ang gagawin natin, tricycle, jeepney at saka door-to-door van. Sige ho. Okay po, ayan. Isa pa pong text, Gob, sana magkaroon po kayo ng proyekto sa mga barangay na mamumudmod na mga palay dryer para di na po mahirapan masyadong magbilad ng palay lalo kapag ganitong ulanin. Yang hirap pong makatuyo. Salamat po. Tama po. Sa Friday po makipag-meeting ako kay OIC Senior Yusef ho, Mr. Panganiban, at makahingi po ng mga pangailangan, hindi lang naman po yung ating hihingi na ganyan. At sige po, pag-usapan namin, mimitin po ako dyan ng 3:00 ng hapon sa Friday. Sige ho, thank you ho. Okay po. Isa pa pong text, Governor, amin pong inilalapit ang aming kalsada, Tagum-Angas Road. Yan ang hirap po kapag tag-ulan. Ampay tubular po, kawawa mga mag-aaral na pumapasok. Salamat po. Opo, at
yung si Engineer Rebello at Engineer Mercene, tinatawagan ho natin at yung Tagum Angas daw ho, yung road, kailangan magawa na yung DED at ano yan, ha? PAW, para maisama natin sa 2024 na budget. At ganyan na ho, ang sistema ngayon, maaga ho ang pag-submit ng DED at saka ng PAW. Ano ho? Sige ho, salamat sa alala. Okay po. Ako po si Maria Panfilo ng Tawiran. Pinapollow up ko rin po yung ina-request kong babaeng karabaw. Sige ho. Andre, bilista mo yan dyan. Yung babaeng kalabaw ang kailangan ni ating kababayan, ha? Babaeng kalabaw. Sige ho. Ayan o. May nag-text po dito. Gob, magandang araw po, paring Gob. Si Kapitan Hil Sosa Soberano po ito ng Bugnuyan. Pwede po bang maregular ang inaanak mo sa kasal na si Lenny Soberano? Siya po ay nagatrabaho sa Provincial Hospital. Last year pa po siya nag-umpisa. Bali 3 sila na nagatrabaho dyan sa ospital na gustong magparegular. Si Lenny, si Alea at si Richmond. Yan po paring Gob. Mayroon pa po gustong magpapasok sa iyo si Engineer Sherwin Magod. Yan. Yan pong gusto mag-apply noon pa, kaso sabi ngayon 2023 na makakapasok. Pero sa mga kalagitnaan po ng 2023, ang kaibigan po at magaling na engineer ko yan, si Sherwin. Bandang kalagitnaan ng 2023 ay sigurado kayo makapapasok. Dito naman kay pare Kapitan na Hil Soberano, tingnan po natin yung ating promotion. Sige ho, at gawa nyo ng paraan. Okay po. Isa pa pong text, Gob, sana naman po huwag ninyong payagan na pagtayuan ng evacuation building ang San Antonio Golf Course. Sayang naman po at magandang tourist attraction yun. Wala ho akong balita doon at hindi naman ho yata ako yung nag-proyekto noon. At ma-verify ho. At unang-una ho ay hindi naman ho basta natatayuan pa yung San Antonio Golf Course dahil ho pag-aari hong privado yan ng isang kumpanya at hindi ho sa provincial government. Baka hindi ho accurate yung sinabing impormasyon. Sa probinsya ho ay wala hong project kaming evacuation dyan. Ewan ko lang ho doon sa barangay. Baka meron hong project silang evacuation center. Kaya alamin ho natin kay Kapitan Rey. Kung paano ang sitwasyon. Sige ho, mapapalo po natin. Ayun, okay po. Ayan. At meron pong text din sa bagay, ito po yung naipaliwanag na po kanina ni Gov. Kailan daw po gakaroon ng karagdagang emission testing center sa Buwak? Yung pong tuloy-tuloy ang serbisyo. Yun nga ho ang nabanggit kanina. Talagang may problema. Isusugo sa SP na tayo na ho ang gagawa yung provincial government ng emission testing center at talagang napiperwisyo yung ating mga kababayan. So pwede naman ho kaming gumawa ng local economic enterprise. Sige ho, iaano ko itong linggo na ito at isusumiti ko ho sa ating Sangguniang Panlalawigan at tayo na ho magtatayo at ako'y talagang medyo matagal na ho nagpapalo pero walang nangyayari. Sige ho, at hintay ho kayo dyan at yun natin. In the meantime ho, kinakausap naman ho natin itong mga itong mga LTO kung paano makapag-provide pa ng mobile emission testing center. Although limitado rin ho yung kanilang ganyang equipment. At tututukan ho natin. Sige ho. Ayan ho. Sabi po naman ni Josephine Peregrine, ina-follow up daw po niya yung kanyang request na lambat. Salamat po. At titignan natin makakuha ho tayo sa BIPAR. At John Red ay paggawa ko ang sulat kay RD Toto Salilig. Yung kaibigan ho natin yan. At hingi tayo ng lambat at iba pang maibibigay sa ating mga nangingisda. Yung nagbibigay ho tayo niyan. Yung mga lambat nga ho at mga iba pa pong yung kahit yung bangos ay yung fingerlings na bibigay ho tayo. Sige ho, tayo natin kay RD Salili, kaibigan ho natin yan. Okay po. Mayroong concern po din si Sir Jesher Par.
Good PM po, Gob. Bakit po yung mga solar lights sa mga highway, yung iba pong poste ay wala na agad ilaw? Salamat po. Sige, pa-verify natin kay Engineer Mercene o baka doon sa District Engineer kay Evelyn Portuliano. So, yung solar ho, wala ng ilaw. I-check ho natin, baka hilangin ho ng bagyo or something. At baka kailangan palitan. Sige ho. Okay po. Mga last 2 questions na lamang po, Gob. Okay. Gob, sana po'y magkaroon ng biyahe ng Roro kapag natapos na ang Balogo Port para hindi na kami mahirapan sa pagbiyahe papuntang Balanacan. Kaya lang naman hindi na biyahe ang mga Roro sa Buyabod ay dahil mababaw daw. Pero wala na siguro silang pwedeng idahilan dahil malalim naman sa Balogo Port. Tama po yan. At pag nangyari po yan, ay pwede po natin kausapin itong ating mga shipping lines. Tama po yun. Dahil po yung Balogo Port, sobrang lalim po nun Talagang pang malalaking vessel yun, yung Roro lang kaya-kaya po yan. Sige sa ginagawa nyo, umpisa na po yung Balogo Port. At malaking bagay po sa ating mga kababayan sa mga Santa Cruzin dahil dyan po tayo magkakaroon ng mga trabaho, dyan po yung economic zone. Nandyan din po yung cruise ship, may mga kuusap na po tayo dyan. Sige po, talagang pwede po natin dalhin yung barko dyan sa Balogo. Okay po. Nag-post po si Sir Romy Pangilinan. Magandang hapon po, Governor. Sabi niya, ipagpatuloy po ninyo ang mabuting serbisyo at makabuluhang programa para sa lalawigan ng Marinduque. Mabuhay po kayo. Yan, siya po nanonood sa FB Live ng radyo natin. Ayan. Salamat kapatid na Romy at salamat din sa tulong mo at napakalaki naman ng tulong sa atin ng ating kababayan si Romy Pangilinan at siya po ay tumututok sa mga interest ng ating pong mga nangingisda at yung mga nagpo-commercial fishing vessel. Malaking bagay po sa atin yan. Maraming salamat, kapatid na Romy, at keep up the good work. God bless you. Okay po, ayan. Meron po tayong caller, si Ruth Leo. Ayan. Hello? Hello? Ay, sandali. Sa iba pala nakasuksus. Hello? Medyo yung aking assistant din ni Econ pa ay baguhan pagob. Kung saan pinagsasaksak yung cellphone. Hello? Hello po. Yan. Sir Ruth Leo, ano nga po ang full name nyo? Demetrio Reblesa po. Demetrio. Demetrio. Sir Demetrio Reblesa ng Kasili, ano po? Kasili po. Opo. Oo. Mga Reblesa karamihan dyan. Mga taga Kasili Oo. Opo. Sige po. At pwede po bang pakihinaan yung inyong monitor dyan at sumasabay po? Para hindi po tayo... Mahina na po. Mahina na, oo. Yan. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Hello po, Gob. Magandang hapon po. Ay, napalo ko lang po yung aking inahing bangka at saka makina. At ako nananagwala ngayon, wala akong magamit sa pagdagat. Nandiyan po si Dranger at itong palo yung bangka at makina. On the usual sa Dolly ho yan at lang ho tayo ng konting panahon at papalo po natin yan itong requisition na yan sa ating bangka at makina. Sige at kinukuha ho natin sa ahensya yan. Opo, salamat po. Salamat po Mr. Reblesa at kamusta rin kay Kapitan Gino Reblesa. Napakagaling yung barangay tapo natin yung Kasili. Opo. Mamayo pa po Gob yun, mamayo na uli po. Sige po. At salamat po. Okay, oo. Hintay-hintay lang ho kayo, sir. Opo. Oo, sige po. Okay po, yan. Ayan po si Sir Demetrio Reblesa ng Barangay Kasili. Ayan, Last question na po ito, Gob.
Gob, sana po ay pagganahin na ang mga fish landing dini sa Santa Cruz para makontrol po ang presyo ng isda. Kaya po namahal ang isda ay 3 kamay pa ang inapagdaanan ng isda bago mapapunta sa makain. At mismong doon po sa fish landing, naroroon yung pong 3 kamay na yon. Kaya namahal po ang isda. Opo, ay meron po kaming angat saka na ginagawa ni Asip de Luna at aanuhan ho natin at tututukan ho natin itong implementasyon kasi kung magagawan ho natin ang sistema na maganda ay maibababa po natin ang presyo. At patututukan po natin yan. Sa bagay, nandiyan nga po yung kapatid natin si Romy Pangilinan, makakatulong po yan. Sige po, at consent po tayo talaga yan. Kasi po, kahit ako po, kumakain ng isda, mahal nga po eh. Opo, sige po, at tututukan po natin yan. Sige po. Isa pa pong pahabol na tanong, Gob, totoo daw po ba na hindi na po naaprubahan ng DOLE yung pinaglilista sa Barabarangay na DOLE tupad? Alam ko ho ay alam niyo halos ang dami na ho natin nabigyan, libo-libo na ho. Titignan ho natin yung nagbibigay naman ho tayo ng DOLE tupad. Marami ho itong alam ko ho ay halos libo-libo ho itong i-implement sa Enero eh. I-text nyo na lang ho kay Drandred kung sino yung pangalan na nakaligtaan o hindi na isama ho. Pero napakarami ho, libo-libo ho yung ating ibibigay na DOLE tupad na patrabaho nitong Enero. Drandred, ay alamin mo na lang yung pangalan nung nagpadala ng text at nandiyan naman yung cellphone at i-follow up natin kung paano mai-include. Sige ho, at makaasa ho kayo. Dami ho natin DOLE tupad eh. Halos 50 million yata. Ayun, mayroon pong sabihin po si Sir Drandred. Sige po. Yung po mga nag-request po para sa DOLE, sabihin lang po, pwede pong kung taga Santa Cruz at gaya po na sinabi ko kanina, ay pwede pong magtungo sa satellite office po. Kung di naman po kayo makapunta po sa munisipyo po, ay pwede pong i-text po sa akin po yung o kaya naman po dito sa radyo natin at kunin ko na lang po. At tatawagan ko po kayo para masama po kayo sa listahan. Gaya po nung sinabi ni Gov, meron po kaming mga batches po ngayong Enero po. So, yun po. Maraming salamat, Sir Drandred. May pahabol pa pong text question dito mula po kay Kapitan Cristino Mabunga ng Barangay Buliasnin, Buwak Marinduque. Gob, sana po mabigyan kami ng pondo para sa renovation ng aming multi-purpose hall. Ano daw yun? Kapatid Darig? Nag-request po sila ng pondo para sa renovation po ng kanilang multi-purpose hall. Si Kapitan Cristino Mabunga po ng Barangay Buliasnin, Buwak Marinduque. Ay usually ho ay kailangan ng paggawa ho yung natin, yung ating DED at PAW, yung program of works para ho malaman natin kung paano ang gagawin. At yung sa Buliasnin, ay kailangan ho nating maano na ho ito, makita yung program of works. Sige na, tagalan nyo ho dito tayo. Sige, follow up mo, Drandred yun, At makakalaman kung paano ang gagawing sistema dyan. Pero kailangan may DED program of works. Kung ganyan ho sa multipurpose hall ang gagawing trabaho. Yun ho. Okay po, okay. Okay po, Gob. Naku, wala na po kaming natatanggap na mga text dito, mga text questions. So, next week na naman po tayo, Gob. Sige, magpaalam na muna si Drandred. Mauna ka na, Drandred. Ayan. Sige po. Thank you po sa lahat po ng... Bumati ka na, Drandred. Thank you po sa lahat po ng nakikinig po at saka patuloy pong nag-text po at saka po nag-message po sa amin sa Messenger. Nga po, hindi ko po ma-replyan yung iba at medyo busy lang po. Pero, wag po kayo mag-alala at lahat naman po ay tawagan po namin. Basta magbigay lang po kayo ng contact number. So, thank you po sa lahat po na nakikinig po sa Facebook po, sa live stream, sa radyo, at sa lahat po ng mga nasuporta po sa programa po ito ay
Thank you po. Makinig po kayo every Tuesday po, 5 p.m. At binabati ko po yung pamilya ko sa Hopi po. Sige po. Okay po, Gob. Okay, maraming salamat po mga kababayan at nagtatapos muna ating Governor's Hour Press Review. At sinabi nga po natin at sinabi po namin ni Congressman Lord Alan Velasco, si Congressman Love, ang kayo'y mabigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran ay aming kaligayahan. Mag-ingat po tayo sa COVID at let us stay united. Sama-sama po tayo sa pagpapaunlad ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque. Lang po, God bless all of you. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat, kapatid na Rick. Maraming salamat, Danreb at Sunshine Grace. Ay magkita tayo ulit sa susunod na Martes. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Hanap mo ba ay classy restaurant? Yung parang nasa Maynila ka pa rin pero nandito ka lang sa Santa Cruz.